Ito po yung totoo, real talk kung tawagin natin. Yung paghihiwalay ng landas ng Marcos at Duterte camp napasama sa mga Duterte. At naging pabor naman sa ating administrasyon. Kasi nakagalaw ng tuloy-tuloy ang ating gobyerno na ipinatupad ang batas. Yun ho, at focus sa trabaho. Yun namang Duterte camp ay maraming naging problemang kinaharap. Kasi ako naniwala ko po sa aking opinyon, kung naging matatag at nagtuloy-tuloy yung pagkakasundo, pagkakaisa, unity, na sinimula ng 2022 at sumuporta ang mga Duterte sa kay Pangulong Marcos, magiging mas maganda pa ang takbo ng politika ng mga Duterte. Sa Marcos, wala namang nawala. Dahil hanggang ngayon, nandyan pa rin. Hindi naman nila nagiba, hindi nila natanggal, hindi nila napag-resign, kung lahat-lahat. Pero ang mga Duterte, ano nangyari? Ako naniniwala, personal kong opinion, hindi sana makukulong si Duterte sa ICC. Wala sigurong second impeachment si Sara Duterte. Wala sigurong plunder case sa ombudsman si Sara Duterte. Walang malaking problema sa international law at national law ang mga Duterte kung nanatiling kaalyado at sumuporta sa Marcos administration. Sa aking sarili lang po yung opinion at paniniwala. Ngayon, kung nahaharap sila sa iba't ibang problema, hindi ko naman sinabing ito'y kasalanan ng Marcos administration. Dahil kahit sinong Pangulo, pag ipinatupad ang batas, yan ay kanyang obligasyon. Pag ipinatupad ang batas, yan ang tama. Ay wala naman hong pang-aabuso, human rights violation ng Marcos administration. Ipinatupad lang ang batas, tinamaan sila. Pero kung sila'y kaalyado, tumulong sa gobyernong ito, baka naproteksyahan pa, baka hindi sila nagkakaganito ngayon. Alam ko, hindi lang nila aminin ng public, dahil puro saywar sila, propaganda, drama, gimmick, paawa ang nangyayari ng iba. Alam kong ramdam nila ang sipa ng batas sa kanilang kalagayan. Hindi birong makulong mag-iisang taon na next month ang dating Pangulo sa labas ng bansa sa ICC. Hindi yan kasalanan ng gobyernong ito kasi sumunod lang sila sa court order. Si Sara may panibagong impeachment at plunder case sa ombudsman. Hindi rin yung kasalanan ng gobyerno kasi civilian ang complainant niyan. Yung pera at iba pang benepisyo at gastusin ng Office of the Vice President, kung naging kaalyado sila, baka tuloy-tuloy na maraming perang ibinigay dyan sa opisinang yan. Kung yung magugulitan ng 2022, umupo sila ng June 30, humiling ng 420 million intelligence fund si Sara Duterte sa Office of the President. Pero dahil patapos na ang taon ng 2022, hindi na ibigay ni Pangulong Marcos. Ang kanyang naibigay lang, 120 million. 125 million. Ang problema, yan ang issue ngayon. Sa loob ng 11 days, inaubos, hindi malaman kung saan ginamit. December 20 hanggang 31 ng 2022, naubos yung 125 million. Ay holiday pa yun. E paano lang kung naibigay ni Pangulong Marcos yung request na 400 mahigit na million intelligence fund? Doon nagsimula po yung kadudadudang gastusan. At anti-corruption po yun. Kasi hindi niya ipaliwanag. Ini-appoint sa Department of Education, ano nangyari? Hindi naman gumanda ang education. Meron din corruption. Yan ang sinasabi natin. Sino ngayon ang mali? Ang Pangulo at ang gobyerno sinuportahan ng majority ng Pilipino ipatupad ang batas. Yung mga tinamaan, siguro talagang may problema sa batas. Iyon ang nangyari ngayon. Uulitin ko, kung naging matatag at naging marunong lang na sila sumuporta sa gobyernong ito, wala silang problema siguro. Pero ang ginawa nila kasi, nung bawasan ng intelligence fund, nang tanggalan ng pera ang Office of the Vice President kasi hindi may paliwanag kung saan ginamit, nagsimula na silang manira ang personal. Mahinang leader si PBBM, addict si PBBM, corrupt si PBBM, resign Marcos, people power against Marcos, kung ano-ano mga ginawa. Pinakahuli impeachment. Lahat ng kanilang akusasyon nakalagay doon sa impeachment complaint.
ni-reject ng Kongreso kasi hearsay, verbal, accusation, walang dokumentong matibay, ni-reject. 284 ang nagbasura. Ayun ang nangyari. Again, kung hindi sila naging palamura, paninira, hindi sila namersonal, at siya naging kaalyado na hanggang ngayon, hanggang sa matapos ang 2028, wala silang problema. Sigurado pa na baka tulungan si Sara ni Pangulong Marcos para susunod na Pangulo ng bansa kung naging maganda ang relasyon. Walang katalo-talo. Ngayon, may mabigat na laban. Kahit na anong propaganda na sinasabi ng mga Duterte na sila na yung papalit, hindi ho sigurado yan. Gising ang tao. Nalaman ang kakayanan ni Sara Duterte. Nalaman ng taong bayan kung mayroong alam o wala si Sara Duterte. Nalaman ng taong bayan kung kaya niyang pamunuan ng bansa o hindi. Base sa kanyang mga interview at statement. Diyos ko po, matindi. Lord save the Philippines. Kasi ako rin, nadidinig ko yung kanyang interview, ang kanyang mga statement. Talagang hindi ko malaman kung saan hinuhugot. Pasintabi na po. Kailangan ng susunod na Pangulo ay pang national, pang international ang kaalaman, standard ng pananalita, lawak ng kaalaman, foreign policy, business, national at internal security, West Philippine Sea issue, at marami pang kahirapan, dulot ng kalamidad ng bansa, marami pang problema ang ating bayan. Yun po yung aking paniniwala. Alam ko, ayaw tanggapin ito ng mga Duterte dahil ang pili nila, qualified si Sara, pero maging eleksyon. Kung siya makakatakbo sa 2028, matinding laban yan. Paano pagka ako na-impeach? Wala na. Pag na-impeach, wala na siyang posisyong pupuntahan. Bawal na. Yan ang sinasabi ko. Kung naniwala kayo from day one sa ating mga paliwanag na nakipagtulungan, rumispeto sa batas, rumispeto kay Pangulong Marcos, wala kayong problema. Problema, nagmadali kayo eh. Alam naman natin kung bakit kayo nagmamadali. Gusto nyo mag-take over, gusto nyo mang-agaw, ay hindi pwede. Labag sa batas ang pag-take over, ang pang-aagaw ng kapangyarihan. Kasi sa ilalim ng batas, presidential election. Yan po ang paraan para magpalit ng liderato. Political exercise under 1987 Constitution. Eleksyon, hindi people power. Eleksyon, hindi resign. Eleksyon, hindi paninira ng personal. Ay wala namang nawala kay Pangulong Marcos dahil napatunayan namang hindi totoo. O, di ba? Paano yan? 2 taon na lang. Kaya yung tutulungan ni Pangulong Marcos kung sino maging kandidato, saan man manggaling ito, sa Marcos family o sa labas ng Marcos family, ako naniniwala, malakas na kandidato yan. Kasi nakita ang political will at pagpapatupad ng batas ay nire-respeto ng majority ng Pilipino at ng international community. Please like and share kasi for information, for education ang ating topic araw-araw.